Ayan, naalis kami ni Kano ngayon dahil mamimili kami ng mga kailangan namin sa loob ng bahay dahil syempre sa isang araw hindi ako pwedeng lumabas dahil hindi pwedeng lumabas. So ngayon lang at titingnan natin sa labas kung hindi ba matraffic kasi nga hapon na to, alas 3 na to ng hapon. Sigurado hindi ba traffic. Pero wag ka. So ito nga pala yung labasan namin kung saan kami lagi sumasakay. Sobrang traffic talaga, daig pa yung EDSA. Alam mo yun, hirap na hirap kami ditong makatawid dahil kahit sa pedestrian lane, parang hindi sila nagpipreno. Kaya nag-ano talaga si Kano. May isa kasing motor na dumaan sa tabi niya na muntik siyang mahagip. Kaya sinigawan niya. Kaya sabi ko, sa susunod na lang tayo, magantay na lang tayo dito banda sa kabilang gate. Huwag na tayong tumawid. Kaso lang, mas gusto niya kasing tumawid dahil doon tawag na makapili siya ba ng masakyan niya na BMW Charing. So, ayan, muntik pa siyang napaaway. So, bago ako magbayad ng bills, kumain muna ako neto. Dating 129 lang to, ngayon 149 na. So, nagmahal na talaga. Kakain muna ako bago ako mamili kasi pagutom ako. Baka kung ano-ano yung madampot ko na wala sa listahan. So, kakain muna tayo para hindi tayo mahilo sa loob at magbabayad din tayo ng bills. Pagkagalingan namin doon sa kabilang grocery, lumipat kami dito sa kabilang grocery kasi dito medyo madami ditong mga sulit deals. Tapos after nyan, sumakay na rin kami ng tricycle. So ayan, grabe na naman ang traffic. Sobrang traffic at dahil may ambulansya dyan na nagbanggaan sa stoplight. Yung ambulansya ng Binangonan at ang ambulansya ng Taytay parang nagkagirian kaya medyo tumagal na naman kami dito ng 45 minutes kasi ayaw kasi nilang magbigayan at pari yung nagmamadali kaya nagsisigawan na yung mga motorista dahil ang tagal-tagal na nila, syempre hindi sila makatawid at sabi ng enforcer may banggaan kasi kaya sobrang traffic. Nakauwi na kami, alam nyo ba, bawat pamalengke namin, pag ginabi na kami ng uwi, lagi na lang may disgrasya dyan sa stoplight, nakakayamot. So, ayan, umuwi kami. Ito yung aming mga pinamili. So, ilan-ilan lang to dahil pangdagdag lang dito sa mga kailangan. So, kailangan lang namin ng mga palaman-palaman. At ayan, mayroon din pasalubong si Karina. Siyempre, hindi mawawala ang pasalubong ni Karina kasi pag wala, maggagalit siya sa amin. So, ayan, binilan siya ni Kano ng 2 biskwit. Tapos, ang isa, hindi ko alam kung ano yan. So, pag may sinasabi kami sa kanya, after namin siya pagawain, yan yung kanyang premyo. So, ayan, nagkapag-grocery kami ng, siguro aabot na to ng mga 2 or 3 weeks yung napamili ko. Dinamihan ko napamili, lalo na yung mga Zonrox, dahil yun lagi namin ginagamit at liquid detergent. So, ayun. Tapos yung iba dyan, mga pangdagdag-dagdag lang, mga mantika, tapos mga gamit sa kusina. Tapos ang pinakamadami naming nabili dito ay ang tissue, toilet paper, tsaka paper towel kasi nga yan ang isa sa pinaka-importanting gamit dito ni Kano kung kayo may asawa kayo na AFAM. Pag nag-panic buying, una-una nilang kinukuha yung mga toilet paper nila kasi hindi yan sa kanila uso yung maghugas-hugas ng bidet na walang toilet paper. Siguro nakasanayan na nila. So, siya yung pinakamagastos dito sa bahay sa mga tissue na yan. Kaya, ang budget namin sa tissue, pag hindi ako magkakamali sa isang buwan ay 1,500 tissue pa lang yan. So, parang, di ba, parang bayad mo na yun sa wifi or kuryente. So, pero kasi ganyan sila, sabi ko nga. Tsaka naghahanap pa talaga ako ng tissue na mga mumurahin kaso ayaw niya. Gusto niya lang yung brand na Sanicare kasi makapal daw tapos hindi daw na poputol pag hinihila. Kaya kapag pumili ako ng tissue na mumurahin, nakasimangot siya kasi ganun din daw yung presyo. Mura nga daw, manipis din daw. Pero pag mahal, syempre makapal at maganda daw yung quality. Kaya pinapabayaan ko na lang siya ang magpili ng gamit sa
sa toilet namin kasi nga syempre kapag ako kasi gusto ko yung mga medyo mababa lang yung presyo. So, wala tayong magawa kasi ayun, ganyan kasi sa kanila. So, ayan, binibigyan niya na naman ng treat yung alaga niya. Kasi nga kahit maldita yung alaga niya, mahal na mahal niya yan. Pero dati, ayaw niya yan kay Karina kasi nga may allergy siya. So, pero nang tumagal na si Karina dito sa amin, parang nasanay na rin sa kanya. Tapos, palagi niyang kasama, palagi namin kasama pag naglalakad. Tsaka, medyo din si Karina, fighter din siya pag iba yung tao sa bahay. Talagang tatahulin niya na parang kakagatin. So, parang natutuwa din siya kasi natuturoan niya, natitrain niya. So, bumili nga din kami ng ham dahil isa to sa mga paborito rin niya yung ham na pre-cut. So, mabuti mayroon pa doon. So, ayan, ito yung gustong-gusto niya lagi sa almusal. Tapos may partner na pritong itlog tapos tinapay. So, sabi niya nga, bumili daw ako neto kasi nga maganda daw ito sa health daw. Sa health niya siguro. Ako kasi hindi ako niyan mahilig. So, ayun, umakyat na siya. Tapos, ako na lang dito natira sa baba. So, hindi din kasi ako makapagligpit ng maayos kapag nandito yun kasi pinakikialaman niya yung mga ginagawa ko. Kaya minsan naiinis ako. Gusto niya kasi yung siya din daw yung maglagay. Kaso siya lang yung maglagay. Nahalo-halo niya lang kung saan-saan. So, ayan. Madami pa akong sabon. At thank you Lord sa lahat ng blessing kasi 'di ba parang hindi pa naubos yung mga gamit namin, nakapamalingki na kami. At siyempre parang minsan minsan may mga buwan na talagang tuyot na tuyot yung aming mga lagayan bago kami nakapamili. So ngayon may kaunti pang natira bago kami nakapamili ulit at saka ayan. So palagi ko talaga yung sinasabi na tawag doon kapag hindi ka talaga nagluloko, parang hindi ka magigipit sa buhay. So, kapag nagigipit ka naman, minsan siyempre may mga emergency lang yan may mga emergency lang ba na mga dahilan. Pero di araw-araw, hindi lagi-lagi. So, nakaraan sobrang roller coaster kami dahil siyempre nagkasakit kami. So, ngayon nakabawi-bawi na kami at isa lang talaga sa pinapasalamat ko yung wala kaming sakit kasi pag wala kaming sakit kahit ano lang yung lulutuin namin okay lang, kahit mga laswa-laswa lang, tsaka hindi masisira yung budget namin. Pero pag biglaang may nagkasakit talagang sira yung budget namin at syempre madadamay pati yung mga bata sa kagipitan namin kasi syempre kapag gipit yung magulang, gipit din yung mga anak. So ayan. So, sobrang dinamihan ko na ngayon ang aking mga pinamili at may 10 kilo pa nga ako dyan na sabon na galing kay TikTok Shop. So, yan yung mga na-redeem ko sa voucher ko. So, pinapalit ko din ng mga gamit namin sa bahay, yung mga consumables. So sobrang thankful din ako dahil mayroon akong extra income maliban dito. So, sa susunod ko nga pala na vlog, tuturuan ko kayo kung paano kayo magkaroon ng extra income. So, bali pagdating nitong buwan ng January, makakapangatlong sahod na ako. So, malay nyo mag-work din sa inyo. Tsaka malaking tulong din yon kasi kahit na natutulog kayo, pagising nyo, mayroon na kayong komisyon, mayroon kayong check-out na hindi kayo mahihirapan. So, sabi ko nang una, paano kaya sila nagkakaroon ng kita kahit natutulog sila? Nang nalaman ko na, so naniwala ako kasi syempre lagi kong sinasabi nun, paano kaya yun? Paano nila nasasabi na kahit natutulog ka, mayroon kang kita? Diba imposible na natutulog ka, tapos may income ka? So nang nangyari yun sa akin, naniwala ako kasi dati talaga lagi ko sinasabi, syempre magkakasweldo ka kapag may trabaho ka, syempre magkakaroon ka ng sahod kung may ginagawa ka, pero kung wala ka talagang sasahurin
sa una lang talaga mahirap pag nag-uumpisa ka, pero kapag nasanay ka na, tapos alam mo na yung pasikot-sikot, parang madali na lang sa'yo. Siyempre, dagdagan mo din ng dasal, tapos effort. Kasi siyempre, pag wala kang effort, paano na lang. So, parang dito katulad dito sa pagbablog natin, ng una-una, wala akong followers, tapos tinulungan lang din ako ng best friend ko, tapos ayun, nahirapan ako mag-live, nahirapan ako mag-voice over, tapos nahirapan ako mag-content, hindi ko alam kasi nga wala akong mentor. So, sinabi ko sa sarili ko na pag kaya ng iba, kaya ko rin yan. Sabi ko ganun. So, parang natutunan ko na lang araw-araw na paano mag-content. Tapos, nahiyang-hiya talaga ako dati magharap sa camera kasi alam nyo kung bakit. Hindi naman tayo kagandahan. So, sa susunod ko na video, tuturuan ko kayo kung paano. Kaya manood lang kayo dito at mag-update lang ako. So, ayun, maraming salamat sa mga nagsusupport sa akin. At syempre, sa mga hindi pa po ako pina-follow, ay follow nyo po ako kasi syempre pagdating ng time na kayo din mag-start ng vlogging, mag-start din kayo ng mga ganito, napakahirap din yung wala kayo mga supporters. So, naiintindihan ko yan. Kaya, sa mga gusto din po akong yakapin at maging tropa, maging friends, support nyo lang din ako at saka sa TikTok ko at saka sa aking YouTube channel, support ko po ako. So, thank you so much and bye-bye and God bless everyone. So, ayan lang muna at mag-upload ako next day ng about sa ating TikTok shop commission. So, ayun lang. Bye-bye.